5 araw pagkatapos manganak, dinala ko ang aking bagong silang sa harap ng aming veranda na inaasahan lamang ang mainit na paliguan at ang sariling kama. Sa halip, may mga estranghero na nagbaba ng mga kahon ng gamit sa aking salas. Isa sa kanila ay tumingin sa akin ng may tunay na pakikiramay at tahimik na sinabi, "Ma'am, sarado na namin ang bahay na ito, 3 araw na ang nakalipas." Sa isang sandali, naisip ko talaga na mali ang address nila. Tumingin ako pababa sa maliit na pink na kumot na nakabalot sa aking anak na si Laila. Pagkatapos ay sa puting bahay na kolonyal sa Fairview, Quezon City. Ang mga paso ng bulaklak na itinanim ko tuwing tagsibol ay naroon pa rin sa tabi ng hagdan ng veranda. Ang wind chimes na ibinigay sa akin ng aking ina, 20 taon na ang nakalipas ay nakasabit pa rin sa harap ng veranda. Lahat ay mukhang tahanan. Maliban sa hindi na ito. Sa tingin ko ay nagkamali kayo, sabi ko habang inaayos si Lila sa aking balikat. Ang asawa ko ay nakatira rito. Ang matandang babae na nakatayo sa tabi ng truck ng paglilipat ay tumingin pababa. Binili namin ito kay Eduardo Santos. Halos bumigay ang tuhod ko. Hinawakan ko ang doorknob. Hindi kasya ang susi. Isang bagong deadbolt, isa na hindi ko pa nakita kailanman. Isang lalaki na nasa 60 anyos. Malamang ang bumili ay lumapit na may dalang folder. "Talagang pasensya na," sabi niya. Sinabi sa amin ng title company na tapos na ang lahat. Ibinigay niya sa akin ang kopya ng closing statement. Naroon ang aming address, lagda ni Eduardo at tila katulad ng akin. Maliban lang na hindi ko kailanman nilagdaan iyon. Hindi kailanman. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay kaya halos mahulog ang mga papeles. Gumalaw si Lila sa kanyang kumot at gumawa ng maliit, antok na tunog na parang hinila ako pabalik sa katotohanan. Hindi ako pwedeng maghiwalay. Hindi habang hawak ko siya. Hindi pa. Tinawagan ko si Eduardo at diretso sa voicemail. Muli, walang serbisyo, walang text. Binuksan ko ang aming banking app na bago ang password. Sinubukan ko ang aming joint credit card, declined. Tiningnan ko ang account kung saan nag-ipon kami ng 12 taon para sa pagre-retiro. Walang laman. Nakatayo roon sa veranda, pa rin masakit mula sa emergency C-section, na pagtanto ko ang isang bagay na tumagal ng linggo upang lubusang maunawaan. Wala sa mga ito ang nangyari habang nasa ospital ako. Natapos lamang ito habang naroon ako. Nagsimula ang plano ilang buwan na ang nakalipas. Sa pagbabalik tanaw, iyon ang bahaging mas masakit pa kaysa sa kahit ano. Sa panahon ng aking pagbubuntis, si Eduardo ay kahanga-hanga. Sa tingin ng lahat ay ganoon. Hindi siya lumiban sa kahit isang appointment. Hinawakan niya ang kamay ko sa bawat ultrasound. Kuskusin niya ng lotion ng aking namamagang paa tuwing gabi habang nanonood kami ng reruns ng isang pamilyar na teleserye. Kapag sumakit ang likod ko ng 3:01 ng madaling araw, babangon siya nang walang reklamo at gagawa ng tsaa. Siya mismo ang gumawa ng crib ni Laila. Pininturahan ng nursery ng malambot na sage green dahil hindi ako makapagdesisyon sa pagitan yon at mapusyaw na dilaw. Tinawag siya ng aming mga kaibigan na asawa ng taon. Minsan ay tatawa ako at sasang-ayon. Ngayon nagtataka ako kung ilang gabi ang nagtapos sa kanya na nag-e-email sa isang realtor pagkatapos akong matulog. Ilang beses niya akong hinalikan sa noo bago tahimik na ilipat ang isa pang bahagi ng aming ipon sa lugar na hindi ko makikita. Ilang lagda ang kanyang sinanay bago pikein ang akin. Darating ang mga sagot sa paglaon. Nang hapon na iyon, ang alam ko lang ay wala akong mapupuntahan. Mas mabait pa kaysa sa kailangan ang mga bumili. Pumasok ang babae sa loob at bumalik na may dalang aking lumang diaper bag. Nakita ko ito sa garahe, sabi niya ng mahina. Sa loob ay mga lampin, wipes, 2 baby bottle at isang maliit na stuffed rabbit. Wala nang iba. Lahat ng pag-aari ko ay nawala. Mga larawan ng pamilya, ang kumot ng aking lola, ang album ng kasal, kahit ang rocking chair na ginawa ng aking ama bago siya pumanaw. Nagpasalamat ako sa kanila dahil hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin. Pagkatapos ay umupo ako sa aking sasakyan kasama si Lila na natutulog sa kanyang car seat at umiyak ng husto kaya sumakit ang tahi ko. Sumagot ang aking ina sa ikalawang ring, "Clara." Sa sandaling marinig niya ang boses ko, alam na niya. "Mama, ano ang nangyari?
Wala na akong bahay. Katahimikan, pagkatapos ay ang tahimik na katatagan na tila kaya lamang ng mga ina. Umuwi ka. Hindi ko alam kung kaya ko pa ang gasolina. Aayos natin yon. Hindi, ako ang bahala. May isa pang sandaling katahimikan. Alam kong kaya mo, sabi niya. Nagmaneho ako papunta sa isang tindahan ng alahas sa Calamba. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na may pilak na buhok at salamin na nakasabit sa chain sa leeg. Kapag pinag-isipan ko, sabi ko, hindi ko magagawa. Naintindihan niya. Karaniwan ng ganoon ang mga taong katulad niya. Binilang niya ng mabuti ang pera. Bago ako umalis, ini-slide niya ang isang maliit na pakete ng polishing cloths sa counter. Libre. Isang maliit na kabaitan. Halos umiyak na naman ako. Ang magmaneho na may bagong silang pagkatapos ng malaking operasyon ay hindi matalino. Babalaan ako ng doktor laban dito. Ang Batangas ay halos 1 oras ang layo. Hindi ako sigurado kung makakarating ako ng ligtas, kaya nagdesisyon akong sumakay na lang ng Greyhound. Kinabukasan, ipinarada ko ang sasakyan sa long-term parking malapit sa terminal ng bus sa Maynila. Natulog si Lila sa karamihan nito. May paraan ng mga sanggol na matulog sa gitna ng mga sakuna na hindi malilimutan ng mga matatanda. Sa loob ng istasyon, nagmamadali ang mga tao. May dalang backpack, kape at grocery bags. Walang nakapansin sa babaeng naglalakad ng dahan-dahan dahil sa bawat hakbang ay humihila sa bagong tahi maliban sa isang tao. Isang matandang lalaki ang nakatayo malapit sa ticket counter. Hinahanap ang lahat ng bulsa ng kanyang lumang canvas jacket. Narito ito kanina, paulit-ulit niyang sinasabi, mukhang pagod ang clerk. Pasensya na po sir, walang bayad, hindi ko maibibigay ang ticket. Naiintindihan ko, mahinahon ang boses niya, talo lamang. Ang mga tao sa likuran niya ay humihinga ng walang pasensya. May bumulong, dalian niyo. Lumihis ang matanda. Mukhang nahihiya siya, higit pa sa galit. Tiningnan ko ang wallet ko. P23. Iyon na lang ang natitira pagkatapos bumili ng ticket ko. Sapat para sa lampin kapag nakarating na ako sa bahay ng nanay ko o sapat para sa kanya. Tinitigan ko ang pera ng tila magpakailanman. May boses sa loob ng isip ko na sumisigaw. Clara, tumigil ka, ang anak mo muna. Sagot ng isa pang boses ng mahina. Paano kung si tatay iyon? Wala na ang tatay ko ng 8 taon. Kung kailanman siya ay na-stranded sa isang lugar, sana may tumulong sa kanya. Lumapit ako sa counter. Ako na po ang babayad sa ticket niya. Mukhang naging masaya ang clerk. Tumingin sa akin ang matanda. Hindi, sabi niya ng mahina. May anak ka. Alam ko, hindi kita mapapayagan. Hindi mo ako hiningan. Ngumiti siya. Hindi malaki, sapat lamang upang mapahina ang malalim na guhit sa kanyang mga mata. Habang iniprint ng clerk ang ticket, tumingin siya pababa kay Lila. Ang ganda niya. Salamat. Ano ang pangalan niya? Lila. Atyo? Clara. Iniabot niya ang kamay. Mainit ang hawak niya kahit malamig sa loob ng istasyon. Hindi ko malilimutan ang kabaitan mo. Ngumiti ako ng magalang. Madalas sabihin yon ng mga tao. Karamihan sa atin ay hindi na muling magkikita. Ang announcement ng boarding ay umalingaw-ngaw sa terminal. Pinulot ko si Lila, inayos ang diaper bag at nagsimulang maglakad patungo sa bus. Sa kalagitnaan, tumingin ako pabalik. Naroon pa rin ang matandang lalaki kung saan ko siya iniwan. Nagtaas siya ng isang kamay sa tahimik na paggaway sa ilalim ng mga ilaw ng istasyon. Kumaway din ako. Pagkatapos ay sumakay ako sa bus na naniniwalang paalam na yon sa isang estranghero. Wala akong ideya na ang simpleng sandaling iyon ay magiging turning point ng buong buhay ko. Nang dumating ang Greyhound sa Batangas, parang sumailalim na naman ang buong katawan ko sa operasyon. Natulog si Lila sa halos buong biyahe, nagising ng 1 beses lamang para kumain. Naiinggit ako sa kanya, hindi alam ng mga sanggol kapag gumuho na ang kanilang mundo. Ang alam lang nila ay kung sila ay mainit, busog at nakakarga. Sana manatiling ganoon kadali ang buhay. Si Nanay Lina ay naghihintay sa labas ng istasyon sa kanyang 12-year-old na Subaru Forester. Nakita niya ako bago ko siya makita. Sa sandaling mapansin niya ang diaper bag sa balikat at ang pagod sa mukha ko, mabilis siyang lumapit.
Walang tanong na tinanong, ipinulupot niya ang isang braso sa akin nang maingat hanggat maaari nang hindi mauntog ang tahi ko. "Oh, anak, iyon lang. Walang sermon, walang sinabi ko na sayo." Ang dalawang salitang iyon lang, minsan sapat na iyon upang mapanatiling nakatayo ang isang tao. Ang maliit na bahay rancho ni nanay ay hindi masyadong nagbago mula nang pumanaw si tatay. Ang parehong wind spinner ay umiikot pa rin sa likod bahay. Ang parehong lumang faded blue recliner sa tabi ng bintana ng salas kung saan dati nagbabasa si tatay ng Sunday paper. Ngayon ay natatakpan na ito ng mga nakatuping baby blanket. Naghahanda na siya sa unang pagbisita ni Laila ng ilang linggo. Wala sa amin ang naisip na magiging bagong tahanan namin ito. Ang unang linggo ay naghalo-halo. Pakainin si Lila, palitan ang lampin, uminom ng gamot sa sakit, subukang huwag umiyak kung nasaan si nanay, matulog ng 45 minuto, ulitin, isang hapon nahuli ko si nanay na nakaupo sa mesa ng kusina na may yellow legal pad. Nagdaragdag siya ng mga numero gamit ang lumang calculator. Nang mapansin niya ako, tahimik niyang ibinaligtad ang papel. "Ano ang ginagawa mo?" "Wala naman." Ngumiti ako ng mahina. "Hindi ka pa rin magaling magkunwari." Huminga siya ng malalim. Tinatantiya ko kung gaano katagal makakabuhay ang social security check ko para sa groceries ng 3 tao. Iyon ang lalong sumira sa akin kaysa sa pagkawala ng bahay. Nagtrabaho si nanay ng 38 taon bilang kalihim sa elementarya. Karapat-dapat siya sa tahimik na pagre-retiro. Sa halip, sa 69 anyos, iniisip niya kung paano iunat ang dilatang sopas at frozen gulay dahil walang ibang mapupuntahan ang anak niya. Babalik ako sa trabaho. Tiningnan niya ako na parang nawalan ako ng bait. "Halos hindi mo maakyat ang hagdan." "Aayos ako." "Bagong operasyon ka pa lang. May bagong silang ka." "Alam ko." Iniabot niya ang kamay sa mesa at pinisilang akin. "Sa isang pagkakataon sa buhay mo, Clara, hayaan mong may ibang magbuhat sa iyo ng sandali. Gusto ko, pero hindi ko alam kung paano." Ilang araw pagkatapos, nakilala ko si Attorney Susana Cruz. Inirekomenda siya ng kaibigan ni nanay sa simbahan. Ang opisina ni Susana ay tanaw ang Monument Circle sa downtown Maynila. Mukha siyang eksaktong inaasahan mo sa isang abogado na may 40 taong karanasan. Gray bob, komportabling sapatos, matalas na mata. Nakinig siya ng walang abala habang inilalahad ko ang lahat. Pagkatapos ay binuksan niya ang yellow legal pad. May maganda at masamang balita. Tumawa ako. "Siguro naman ang maganda muna." "Oo." Ngumiti siya. "Sa tingin ko ay nagkasala ng ilang felony ang asawa mo." Kumurap ako. At ang masamang balita, hindi mabilis patunayan iyon. Ipinaliwanag niya na ang nag-asikaso sa closing ay umasa sa mga dokumentong mukhang may pahintulot ko. Ilang lagda ay kahina-hinala. Ang iba ay malamang na kinopya electronically. Ang pagbebenta mismo ay maaaring mahirap iundo, sabi niya ng maingat. Mukhang mabuti ang loob ng mga bagong may-ari. Kaya sila rin ay biktima. Takot ako. Kuskus ko ang noo ko. Kaya si Eduardo ay makakalusot? Hindi. Humilig siya pasulong. Pero kailangan naming patunayan ang intensyon, panloloko at kung saan napunta ang pera. Pagkatapos ay nagtanong siya ng isang bagay na nanatili sa akin. "Clara, sa panahon ng iyong pagbubuntis, may hiningi ba sa iyong lagdaan ng asawa mo ang mga stapler ng papeles?" Pinag-isipan ko, mga form ng insurance, hospital admission, leave of absence, mortgage insurance, life insurance beneficiaries. Dos-dose nang, marahil daan-daan. Nilagdaan ko ang lahat ng inilagay niya sa harap ko. Tumango si Susana ng dahan-dahan. "Sana hindi mo sinabi iyon." Ang sumunod na linggo ay naging kakaibang routine. Tuwing umaga ay pakakainin ko si Lila. Iuugoy ni nanay siya habang naghahanda ako ng papeles, tax returns, retirement statements, lumang mortgage documents, hospital records, kahit ano na hiningi ni Susana. Habang lumalalim ang paghukay, lalong lumala ang itsura. Hindi bigla nawala ang pera. Umalis ito ng dahan-dahan sa loob ng mga buwan. 5,000 dito, 8,000 doon. Laging ipinaliliwanag ni Eduardo bilang market adjustments, temporary investments, paglipat ng pondo,
para sa mas mataas na interes. Naniniwala ako sa bawat salita, hindi dahil tanga ako, kundi dahil asawa ko siya. Isang maulan na Huwebes hapon, tumawag si Susana. May natuklasan ako. Mabilis ang tibok ng puso ko. Ano? Hindi nakalista ang bahay pagkatapos kang manganak. Hindi. Ilang buwan bago iyon inilagay sa market. Huminto ang paghinga ko. 3 buwan. Iyon ang panahon ng igiit ni Eduardo na huwag ko nang suriin ang aming pananalapi dahil masama ang stress sa baby. Iyon ang panahon nang simulan niyang dalhan ako ng almusal sa kama. Iyon ang panahon nang simulan niyang sabihin sa lahat, karapat dapat magpahinga ang asawa ko. Nakaupo ako roon at nakatitig sa bintana ng kusina habang gumugulong ang ulan sa salamin. Wala sa mga ito ang bigla. Hindi siya nagwala, hindi siya natakot. Plano niya ang bawat hakbang habang nagkukunwaring mahal niya ako. Mas masakit ang katotohanan iyon kaysa sa affair. 2 linggo pagkatapos kong bilhin ang tiket ng matanda, may kumatok sa pintuan ng bahay ni nanay. Tumingin siya sa bintana. Clara, may matandang lalaki na naghahanap sa iyo. Binuksan ko ang pinto. Naroon siya. Parehong canvas jacket, parehong lumang maleta, parehong mahinahong ngiti. Sa isang sandali, hindi ko siya matandaan. Pagkatapos ay napansin ko ang kanyang mga mata. Ang istasyon ng bus, tumango siya. Sana hindi kita naabala. Hindi naman, iniabot niya ang sobre. Dumating ako para ibalik ang ginastos mo. Mahina akong natawa. Nagmaneho ka pa rito para sa 23. Hindi, ngumiti siya. Dumating ako dahil magiging disappointed ang asawa ko kung hindi kita maayos na napasalamatan. Bahagyang nahinto ang boses niya nang banggitin niya ito. Lumihis ako. Gusto mo bang kape? Gusto ko. Si nanay ay nagkulo na ng bagong kape. Sa loob ng ilang minuto, kaming 3 ay nakaupo sa lumang oak kitchen table niya. Hinangaan ni Mang Hilario si Lila na natutulog sa portable bassinet. Ang ganda niya. Salamat. Iniabot niya sa bulsa at kinuha ang maliit na larawan. Isang nakangiting babae na may pilak na buhok na katabi niya sa tabing lawa. Si Margaret ko. Matagal kayong kasal, 52 taon. Pasensya na. Ako rin. Sa ilang sandali, nagkwentuhan lang kami. Walang espesyal. Halamanan, taglamig sa Pilipinas, hospital cafeterias, buhay. Hindi niya binanggit ang pera. Ako rin. Pagkatapos ay may headlights na nagwalis sa bintana ng kusina. Isang itim na sasakyan ang pumasok sa driveway. Isa pa ang huminto sa likuran. Kumunot ang noo ni nanay. May inaasahan ka bang bisita? Tahimik na inilagay ni Mang Hilario ang kape. Siguro nahanap na nila ako. Bago ko matanong kung ano ang ibig sabihin, 2 propesyonal na lalaki ang lumabas sa veranda. Isa sa kanila ay mabilis na lumapit sa pinto nang buksan ko. Bumuhos ang ginhawa sa mukha niya. Nandito ka pala, Mr. Bautista. Tahimik na tahimik ang buong kwarto. Mukhang nahihiya ang nakababata. Matagal na naming sinusubukang makontak ka. Nag-aalala na ang anak mo. Nagbigay si Mang Hilario ng apologetic smile. Siguro nga. Tiningnan ng pangalawang lalaki ako pagkatapos si Mang Hilario. Na-postpone na ang board meeting. Board meeting? Tiningnan ko ang isa't isa. Dahan-dahang tumayo si Mang Hilario. Tumingin siya sa akin na may ekspresyon sa pagitan ng pasasalamat at panghihinayang. Takot akong hindi ako lubusang tapat. Sinabi mong ninakaw ang wallet mo. Ninakaw nga. Sinabi mong mag-isa kang naglalakbay. Oo, kaya ngumiti siya ng mahina. Nakalimutan ko lang banggitin na pag-aari ng pamilya namin ang Bautista Industrial. Tinitigan ko siya. Kilala ng lahat sa Pilipinas ang pangalang iyon. Mga pabrika, scholarship, ospital, libu-libong empleyado. Hindi lang mayaman ang tahimik na matandang lalaki sa kusina ni nanay. Isa siya sa pinakarespetadong negosyante sa buong bansa. Tiningnan niya ako ng tulad sa istasyon ng bus. Hindi mapagmataas, hindi nahihiya, taos-puso lamang. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inasahan. Hindi ako pumunta rito para baguhin ang buhay mo gamit ang pera. Huminto siya. Pumunta ako para tanungin kung papayagan mo akong tulungan kang mabawi ang buhay mo. Hindi agad sumagot si Clara kay Mang Hilario. Hindi dahil hindi ako nagpapasalamat, kundi dahil natakot ako.
Sa nakaraang 2 linggo ay natutunan ko kung ano ang pakiramdam kapag nawala ang lupa sa ilalim ng paa. Kapag may hindi ka panipaniwala na dumating sa harap ko, ang bawat instinct ay nagsasabi na tanungin ito. Hindi ako nangangailangan ng limos, sabi ko sa wakas. Ngumiti si Mang Hilario na parang inaasahan niya iyon. Hindi kita igagalang kung kailangan mo. Tiningnan niya ang maliit na kusina ni nanay bago magpatuloy. Sabi dati ng asawa ko na ang pinakamahirap tulungan ay ang mga karapat-dapat na tulungan. Mahina na natawa si nanay. Mukhang bagay na bagay ang asawa mo rito. Tumawa si Mang Hilario sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya. Oh, si Margaret ay magugustuhan ng kusinang ito. Ang maliit na sandaling iyon ay nagpawala ng tensyon. Pagkatapos ay iniabot ni Mang Hilario mula sa kanyang leather folder at inislide ang business card sa mesa. Hindi tseke, hindi pera, pangalan lamang. Richard Richie Aquino, Forensic Financial Consultant. Gusto kong ipakilala kita sa isang tao, sabi ni Mang Hilario. Ikaw ang magdedesisyon pagkatapos. Tiningnan ko si nanay. Nagbigay siya ng pinakamaliit na tango. Sige. 2 araw pagkatapos, natagpuan ko ang sarili sa conference room na tanaw ang downtown Maynila. Si Ricardo Aquino ay mukhang retired accountant kaysa sa taong naglalahad ng financial crimes. Gray sport coat, reading glasses, coffee mug na may world's okayest lolo. Ngumiti siya ng mainit. Clara, hiniling ni Mr. Bautista na suriin ko ang iyong mga record. Ayaw kong may gagawa ng iligal. Mukhang nagulat siya. Mahal, 4 taon na akong nagpapakulong ng mga tao dahil sa iligal. Iyon ang unang tunay na tawa ko sa loob ng linggo. Sa susunod na 3 oras, inilatag namin ang mga dokumento sa conference table. Bank statements, mortgage paperwork, hospital forms, retirement records. Bihirang magsalita si Ricardo. Itinatampok lamang niya ang mga petsa gamit ang yellow marker. Sa wakas ay humilig siya pabalik. Hindi ito bigla. Alam ko, hindi. Tinapik niya ang timeline. Ibig kong sabihin, nagsimula ito halos 9 na buwan na ang nakalipas. Siyam, tumango siya. Ang unang kahina-hinalang transfer ay 3 araw pagkatapos mong i-post ang pagbubuntis online. Parang lumiliit bigla ang kwarto. Perpekto kong naalala ang gabing iyon. Nag-celebrate kami sa barbecue. Nag-post ako ng isang ultrasound photo sa Facebook. Nag-toast si Eduardo sa sparkling cider dahil hindi ako pwedeng uminom ng alak. Sa susunod na buwan, marami pang tahimik na sumali sa investigasyon. Isang retired title attorney, digital document specialist, si Attorney Susana. Walang nangako na mananalo kami. Iyon ang nagpataas ng tiwala ko sa kanila. Ang bawat pagpupulong ay nagtatapos sa parehong paraan. Kailangan pa ng isa pang piraso. Malapit na tayo. Huwag magmadali. Nakakainis. Sa ilang umaga ay gusto kong sumigaw. Sa halip, tinupi ko ang labada ng baby, pinalitan ng lampin, natutong pakalmahin si Lila sa colic habang sinasagot ang mga tanong tungkol sa wire transfers. Nahati ng kakaiba ang buhay sa pagiging ina at legal paperwork. Isang hapon, tumawag si Ricardo. Kailangan kita sa downtown. Seryoso ang boses niya. Nang dumating ako, ipinakita niya ang timeline sa malaking screen. Mga kulay na linya na nag-uugnay sa 12 ng transaksyon. Pula, asul, berde. Kaya tahimik niyang sinabi, ito ang talagang ginawa ng asawa mo. Dahan-dahan niyang inilipat ang pera sa Shell investment accounts. Kumuha ng loans laban sa mga asset na hindi ko alam. Itinago ang mga pagkalugi mula sa dating kliyente, ginamit ang aming retirement savings upang takpan ang mga iyon, ibinenta ang bahay upang hindi mahanap ng mga kreditor ang equity. Ang affair, mukhang naiinis si Ricardo. Sa totoo lang, Clara, ang mistress ay malamang ang pinakamurang pagkakamali niya. Tinitigan ko ang screen. Sa loob ng mga buwan, inisip ko na sinira ni Eduardo ang aming kasal dahil mahal niya ang iba. Ngayon napagtanto ko ang mas pangit. Mahal niya ang pera kaysa sa alinman sa amin. Tumatawag si Mang Hilario tuwing linggo ng gabi. Hindi tungkol sa kaso, hindi tungkol sa ebidensya, isa lamang tanong. Kumusta si Lila? Minsan ay gumagawa siya ng mga katawa-tawang mukha sa video call. Ngumingiti si Lila.
Ngumingiti siya na parang nanalo sa loto. Isang linggo ay ipinagmalaki niyang natutunan niya kung paano i-install ang car seat. Ayaw raw paniwalaan ng anak niya. Baliktad ko raw inilagay. Tumawa ako. Kaya pala mukhang nagulat ang baby. Kahit si nanay ay natawa. Ang mga maliliit na usapan na iyon ang nagpaalala sa akin na hindi lahat ng matandang lalaki ay nawawala kapag nagiging mahirap ang buhay. May mga nananatili. Sa unang bahagi ng Oktubre, naniniwala kaming may sapat na ebidensya upang humingi ng emergency court order na i-freeze ang natitirang assets ni Eduardo. Babala ni Susana na huwag magdiwang, baka gusto pa ng judge ng higit pa. Naiintindihan ko, hindi talaga. Pumasok ako sa hearing na kumbinsido na dumating na ang hustisya. 43 minuto pagkatapos, natalo kami. Tinanggihan ng judge ang emergency request. Hindi dahil naniniwala siya kay Eduardo, kundi dahil ang ebidensya, bagaman nakakabahala, ay hindi sapat para sa order na iyon. Sa labas ng korte, pinalibutan ng mga reporter si Eduardo. Ngumiti siya. Talagang ngumiti. Lagi kong pinaniniwalaan na lalabas ang katotohanan, sabi niya sa kanila. Nakatayo ako 20 talampakan ng layo habang hawak ang briefcase ng abogado ko habang kumukuha ng litrato ang mga photographer. Sa sino mang nanonood, mukhang siya ang nanalo. Ang pag-uwi sa Batangas ay ang pinakamahabang oras ng buhay ko. Walang nagsalita. Mahina ang patak ng ulan sa windshield. Sa kalagitnaan ng daan, bulong ko. Paano kung ito na? Tinitigan ni Susana ang daan. Hindi. Paano kung makalusot siya sa lahat? Hindi siya sumagot dahil hindi niya masasabi ng tapat na hindi. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog si nanay at si Lila, nakaupo ako mag-isa sa likod na veranda. Ang hangin ng Oktubre ay may amoy ng nahulog na dahon. Tahimik na lumabas si Mang Hilario na may dalang 2 mug ng mainit na tsokolate. Hula ko hindi ka matutulog. Naiinis ako. Hindi ka. Pinagkatiwalaan ko siya. Mahal mo siya. Pareho lang. Hindi. Ibinigay niya sa akin ang mug. 2 magkaibang bagay iyon. Sa ilang minuto, walang nagsalita. Sa wakas, sinabi ko ang mga salitang iniiwasan kong isipin. Baka dapat tumigil na ako. Mukhang talagang nalito siya. Tumigil sa ano? Sa kaso? Investigasyon? Lahat. Pagod na ako. Tumango si Mang Hilario ng dahan-dahan. Alam ko. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na simple na hindi ko kailanman nakalimutan. Clara, kung titigil ka dahil pagod ka, gugugulin niya ang natitirang buhay niya na naniniwalang ang mga mabubuting tao ay laging sumusuko. Tinitigan ko ang mug ko. Hindi ko alam kung sapat ang lakas ko. Ngumiti siya. Nalibing ko na ang pag-ibig ng buhay ko. Ipinapangako ko sa iyo, ang lakas ay hindi bagay na ginising mo. Ito ay bagay na natutuklasan mo dahil mas masakit ang pag-quit. 3 gabi pagkatapos, tumawag si Susana. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko bukas ng maaga? May nangyari ba? Oo. Maganda o masama? Hindi ko pa alam. Kinabukasan ng umaga, may babae na sa conference room ni Susana. Perpektong makeup, designer handbag, pulang mata. Kilala ko siya agad mula sa mga larawan. Si Vina, ang girlfriend ni Eduardo. Tumayo siya ng awkward. Hindi ako narito dahil mabait ako. Pinahalagahan ko ang katapatan. Narito ako dahil nagsinungaling din si Eduardo sa akin. Walang nagsalita. Dahan-dahang inilagay niya ang flash drive sa mesa. Pagkatapos ang isa pa. Pagkatapos ang makapal na sobre. Akala ko divorced na siya. Sinabi niya sa akin na tapos na ang kasal niyo. Ilang taon na ang nakalipas. Nilunok niya ng husto. Sa loob ng sobre ay mga nakaprint na email, wire transfer confirmations, property contracts, voice recordings, kahit mga handwritten notes ni Eduardo sa mga meeting. Binuklat ni Ricardo ang unang 12 pahina, pagkatapos ang susunod. Lalong tumaas ang kanyang kilay. Sa wakas ay tiningnan niya si Susana, pagkatapos ako. Dahan-dahang kumalat ang ngiti sa mukha niya. Sa unang pagkakataon, tahimik niyang sinabi, sa tingin ko mayroon na tayong lahat. Ang courthouse sa Hamilton na inangkop sa konteksto ay hindi kailanman mukhang ganito nakakatakot. Nagtrabaho ako sa ospital ng mahigit 20 taon. Kaya kong manatiling kalmado sa emergency deliveries, aliwin ang takot na pamilya,
at gumawa ng life or death decisions nang hindi nagpapanik. Pero sa pagpasok sa mga pintuan ng korte ng umagang iyon, nanginginig ng husto ang mga kamay ko. Halos mahulog ang diaper bag ni Lila. 4 na buwan na siya noon, masayang ngumunguya sa teething toy na parang ordinaryong Martes. Naiinggit ako sa kanya. Sa labas, ang mga TV van ay nakapila. Karamihan ay hindi dahil sa diborsyo ko. Naroon sila dahil kumalat ang balita na nagsimula ng tingnan ng federal investigators ang ilang investment accounts ni Eduardo. Sa sandaling magsimulang magkalas ang isang sinulid, marami ang napagtanto na hawak din nila ang parehong damit. Humilig si Susana sa akin bago kami pumasok sa courtroom. Isa pa. Ano? Kahit ano ang mangyari ngayon, huwag tumugon kay Eduardo. Hindi ko gagawin. Seryoso ako. Alam ko. Susubukan niya siguro. Tama siya. Sa sandaling pumasok si Eduardo, ngumiti siya. Hindi mainit, hindi malungkot. Ang uri ng ngiti ng isang taong naniniwalang siya pa rin ang pinakamatalino sa kwarto. Mukhang mas payat siya kaysa sa naalala ko. Ang mahal niyang navy suit ay malamang mas mahal pa kaysa sa unang sasakyan ko. Dumating si Vina ilang minuto pagkatapos kasama ang kanyang abogado. Hindi man lang tumingin kay Eduardo. Napansin niya. Bahagyang nawala ang ngiti niya. Ang maliit na bitak na iyon ay nagbigay sa akin ng higit na kumpiyansa kaysa inasahan. Halos 6 na oras ang hearing. Sa una ay parang ordinaryo. Legal arguments, procedural motions, tanong tungkol sa property records, petsa, wire transfers, corporate filings. Pagkatapos ay tumayo si Ricardo Aquino. Ang panonood sa kanyang testimonya ay nagpaalala sa akin kung bakit pinagkakatiwalaan siya ni Mang Hilario. Hindi siya dramatiko, hindi galit. Ipinaliwanag lamang niya ang mga numero, isa-isang chart. Nangyari ang transfer na ito noong Enero 14. Binuksan ang account na ito nang walang alam si Mrs. Santos. Lumipat ang pondo sa 3 magkakaibang entidad bago bumalik sa kontrol ni Mr. Santos. Kahit ang judge ay humilig pasulong, hindi nagmamalabis si Ricardo. Hindi niya kailangan. Ang mga katotohanan ay mapanghikayat kapag maayos. Susunod ay ang title company manager. Inamin niya na si Eduardo ang humawak sa halos lahat ng komunikasyon. Sabi niya ay nagre-recover ako mula sa komplikasyon sa pagbubuntis at ayaw magambala. Nakipag-usap ka ba personal kay Mrs. Santos? Tanong ni Susana. Hindi. Na-verify mo ba ang identity niya? Umasa kami sa notarized documents? Natukoy bang peke ang mga dokumento ngayon? Oo. Kapansin-pansing tumahimik ang courtroom. Mukhang talagang nahihiya ang manager. Sana, nahuli namin. Naniniwala ako, sagot ni Susana. Walang grandstanding, katotohanan lamang. Sa tanghalian, mukhang hindi komportable si Eduardo sa unang pagkakataon. Hindi takot, inis lamang, na parang hindi sumusunod ang araw sa schedule. Pagkatapos ay sumaksi si Detective Mark. Ipinaliwanag niya na nagsimula nang suriin ng kanyang Financial Crimes Unit ang maraming reklamo tungkol sa investment practice ni Eduardo, dating kliyente, retirement funds, misrepresented accounts. Nagtaas ng kilay ang judge. Patuloy ang investigasyon. Oo, Your Honor. Hiwalay sa hearing ngayon. Tama. Bumulong ng mabilis si Eduardo sa kanyang abogado. Hindi bumulong pabalik ang abogado. Pagkatapos ng maikling recess, tinawag ni Susana si Vina. Dahan-dahang lumakad siya patungo sa witness stand. Sa maikling sandali, halos naawa ako sa kanya. Mukhang pagod siya. Nawala ang polished confidence na nakita ko sa dating social media photos. Diretsahan niyang sinagot ang bawat tanong. Sinabi ba ni Mr. Santos na divorced na siya? Oo. Naniniwala ka ba sa kanya? Oo. Bakit? Ipinakita niya sa akin ang papeles. Iniangat ni Susana ang isang dokumento. Ito ba ang papeles? Oo. Kumpirma ni Ricardo na peke ito. Huminga ng malalim si Vina. Hindi ako nag-a-affair sa isang may asawa. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon. Pinagsinungalingan ako. Tahimik ang kwarto. Nagpatuloy siya. Nakumbinsi niya akong mag-invest ng halos $400,000 sa tinawag niyang private opportunity. Natanggap mo ba ang pondo? Hindi. Kailan mo nalaman na may mali?
Nang malaman ko na si Clara ay naniniwala pa rin na masaya ang kasal nila. Halos marinig ang pagkilos ng mga tao sa upuan. Hindi dahil naging bayani si Vina, kundi dahil biglang naunawaan ng lahat ang pattern ni Eduardo. Iba't ibang kasinungalingan, parehong biktima. Humingi ng permiso si Susana na i-play ang huling recording. Sumang-ayon ang judge. Ang boses ni Eduardo mismo ang puno ng courtroom. Malinaw, kalmado, confident. Kapag nakasara na ang bahay, magiging madali na ang lahat. Isa pang boses ni Vina. Paano si Clara? Tumawa si Eduardo. Nilalagdaan niya ang lahat ng inilalagay ko sa harap niya. Huminto ang recording. Walang nagsalita. Kahit si Eduardo. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, mukhang talagang natakot siya. Nag-recess muli ang judge. Habang naglalakad ang lahat sa hallway, tahimik na umupo si Mang Hilario sa tabi ko. Hindi siya masyadong nagsalita buong araw. Sa wakas ay ngumiti siya. Okay ka ba? Sa tingin ko, oo. Alam mo? Tumingin siya kay Lila na natutulog ng mahimbing sa mga bisig ni nanay. Nagdaan na ako sa daan-daang board meetings. Ito ay mas stress. Tumawa ako. Akala ko ang mayayaman ay hindi nagiging nerbiyos. Oh, Clara, ngumiti siya. Mga professional kami. Mas magaling lang magkunwari. Ang maliit na biro na iyon ay nagpaluwag sa buhol sa dibdib ko. Nang magpatuloy ang korte, nagulat ang lahat sa abogado ni Eduardo. Humingi siya ng karagdagang oras upang suriin ang bagong ebidensya. Tumutol si Susana. Tinanggihan ng judge. Maayos na naibigay ang ebidensya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Eduardo. Mr. Santos, nananatili ka sa ilalim ng oath. Nagtanong ang judge ng ilang tanong mismo. Simple, diretsahan. Saan napunta ang proceeds ng pagbebenta? Bakit hindi pare-pareho ang mga lagda? Bakit maraming account ang tumanggap ng magkatulad na transfer? Mas kaunti at kaunti ang sinagot ni Eduardo. Ilang beses ay sinabi niya lang, sa payo ng abogado. Sa wakas ay tumango ang judge. Naiintindihan ko. Naiintindihan niya ng higit pa sa alam ni Eduardo. Malapit sa dulo ng hearing, tumingin ang judge kay Susana. Gusto bang magsalita ang kliyente mo? Tumingin sa akin si Susana ng isang beses. Walang salita, maliit na tango lamang. Dahan-dahang tumayo ako. Ang bawat mata sa courtroom ay sumunod sa akin. Tiningnan ko si Eduardo, pagkatapos si Lila na natutulog sa balikat ni nanay. Sa loob ng mga buwan, inisip ko ang sandaling ito. Nag-rehearse ako ng galit na speeches. Sa isip, inisip na ilantad ang bawat kasinungalingan. Sa halip, wala sa mga iyon ang mukhang mahalaga na. Huminga ako ng mahinahon. Nang araw na ipanganak ang aming anak na babae, huminto ako. Naniniwala kang nawala sa akin ang lahat. Tiningnan ko si Laila muli. Ang katotohanan ay siya lang ang sulit panatilihin. Pinayagan ko ang katahimikan bago tapusin. Ang lahat ng iba ay mapapalitan. Walang palakpak, walang dramatikong hininga, katahimikan lamang, ang uri na puno ng kwarto kapag alam na ng lahat kung ano ang nararapat na resulta. Inayos ng judge ang kanyang salamin at nagsimulang basahin ang kanyang findings. Nagpasya siyang may sapat na ebidensya na sumusuporta sa mga claim ni Clara ng panloloko, forgery at financial misconduct. Pinahintulutan niya ang malawak na financial discovery, nag-issue ng orders na pangalagaan ang natitirang disputed assets at i-refer ang key evidence sa naaangkop na criminal authorities para sa karagdagang investigasyon. Nanatiling walang galaw si Eduardo, nawala ang confidence na dala niya sa courtroom. Nang matapos ang hearing, 2 investigator na naghihintay sa labas ay lumapit sa kanyang abogado at tahimik na humingi ng pag-uusap tungkol sa patuloy na fraud investigation. Hindi ako nanatili upang panoorin. Wala nang dapat patunayan. Habang naglalakad kami patungo sa parking lot, mahinahong inuugoy ni nanay si Laila, nakakagising lang mula sa pagtulog. Nahabol ni Mang Hilario sa tabi ko. Kumusta? Tanong niya nang may ngiti. Paano kung mag-celebrate tayo? Tumawa ako, may champagne. Mukhang natakot siya. Dalaga, tiningnan niya si Laila. Iniisip ko pancakes. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga buwan, mas matamis ang tunog ng hinaharap kaysa sa nakaraan. Minsan,
Inaakala ng mga tao na kapag nanalo sa korte, biglang magiging madali muli ang buhay. Hindi. Hindi nag-aayos ng baby sa kama ang court orders. Hindi nila ginagamot ang pagkakanulo. Hindi nila binubura ang ugali ng pag-abot sa telepono bago maalala na wala ng taong tatawagan. Patuloy ang tunay na buhay, patuloy ka rin. Sa sumunod na tagsibol, si Lila ay nakaupo na mag-isa at sinusubukang gumapang sa rug ng salas ni nanay. Tuwing umaga ay gumagawa siya ng determined na maliit na tunog, sumulong ng 2 pulgada, pagkatapos ay gumulong sa likod, mukhang galit na may gravity. Palakpakan pa rin kami ni nanay, iyan ang apo ko. Tatawa rin siya, masyadong matigas ang ulo upang sumuko. Ngumingiti ako tuwing sinasabi niya iyon. Siguro nakuha ni Lila iyon sa magkabilang panig ng pamilya, pero pananatilihin niya lamang ang magagandang bahagi. Ang legal process ay tumagal ng mga buwan. Ang diborsyo mismo ay natapos muna. Pagkatapos ay ang financial settlements. Babala ni Ricardo at Susana na huwag asahan ang milagro. Tama sila, may perang tuluyang nawala. Ginastos ni Eduardo ang malalaking halaga upang itago ang lumang investment losses bago ko pa man matuklasan. Gayunpaman, iniutos ng korte ang substantial restitution mula sa natitirang assets. Nakabawi ang insurance ng bahagi ng aming retirement savings dahil sa documented fraud. Ilang frozen accounts ay kalaunan ay nailabas sa akin. Hindi lahat, pero sapat. Sapat upang umupa ng maliit na townhouse sa Fairview, 15 na minuto lamang mula sa ospital kung saan ako nagtrabaho ng maraming taon. Ang unang gabi na natulog kami ni Lila roon, umalingaw-ngaw ang lugar. Walang larawan sa pader, walang dining table, pawang hiram na muebles, crib at 2 folding lawn chairs sa salas. Tiningnan ni nanay ang paligid at ngumiti. Alam mo ba? Ano? Mas tahimik na ang pakiramdam dito kaysa sa malaking bahay noon. Tama siya. Hindi kailanman tungkol sa laki ang tahanan. Nakalimutan ko lang yon sandali. Ang buhay ni Eduardo ay lumipat sa kabaligtaran. Sinuspinde ng state regulators ang kanyang financial licenses. Ilang dating kliyente ang nag-file ng civil lawsuits pagkatapos malaman ng investigasyon. Sa wakas ay inakusahan siya ng county prosecutor ng maraming counts na may kaugnayan sa fraud at forgery. Hindi ako nasa courtroom nang magsimula ang criminal case. Ayaw ko. Tumawag si Susana pagkatapos. Tinanggap niya ang responsibilidad para sa ilang charges bilang bahagi ng plea agreement. Ipinikit ko ang mga mata. Gaano katagal? May sentencing pa. Nagpasalamat ako at binaba ang tawag. Pagkatapos ay bumalik ako sa pagkain ng mashed sweet potatoes kay Lila. Kakaiba, iyon ang mas mahalaga. Sumulat sa akin si Vina ng liham, hindi email, tunay na sulat kamay. Dumating ito mga 3 linggo pagkatapos maging final ang diborsyo. Halos itapon ko nang hindi binubuksan. Sa halip, gumawa ako ng kape, umupo sa likod na veranda at binasa ang bawat salita. Hindi siya humingi ng kapatawaran. Hindi siya karapat-dapat. Inamin lamang niya na binabaliwala niya ang mga babala dahil gusto niyang maniwala sa mga pangako ni Eduardo. Ipinagbili niya ang kanyang kondominium upang mag-invest sa kanya. Halos lahat ay nawala. Binubuo niya ang sariling buhay sa pamamagitan ng full-time na trabaho at pagtulong sa mga investigador kapag hiniling. Ang huling talata ay nanatili sa akin. Hindi ko maibabalik ang naitulong ko sa nangyari sa iyo. Sana balang araw ay lumaki ang anak mo na naniniwalang marami pang tapat kaysa sa mga sinungaling. Tinupi ko ang liham at inilagay sa drawer. Hindi dahil pinatawad ko siya, kundi dahil ang pagdalang ng galit magpakailanman ay nangangahulugang ninakaw pa ni Eduardo ang isa pang bagay mula sa akin. Hindi ko ibinigay sa kanya iyon, naging regular na bahagi ng aming buhay si Mang Hilario. Tuwing linggo hapon, dumarating siya sa parehong lumang pick-up truck na pinilit niyang bilhin pagkatapos magretiro ng totohanan. Kinamumuhian ito ng kanyang security team. Minamahal niya. Isang hapon, tinanong ko kung bakit hindi na siya nagmamaneho ng luxury car. Ngumiti siya. Ang truck na ito ay kasya sa parking spaces ng grocery. Totoo. Magbubukas siya ng kumot sa maliit kong likod bahay at gaguguli ng oras sa paggawa ng katawa-tawang tunog ng hayop habang tumatawa ng husto si Lila kaya siya ay umuubo. Hindi niya sinubukang palitan ng lolo na hindi niya makikilala.
siya lamang ang kanyang sarili. Iyon ay naging higit pa sa sapat. Isang linggo, dumarating siya na may dalang maliit na asul na folder. May dala ako para sa'yo. Kung pera, ibabalik ko. Tumawa siya. Alam kong sasabihin mo yon. Sa loob ay papeles na nagtatatag ng education trust para kay Leila. Hindi mahahawakan ang pondo hanggang sa college age niya. Agad na namula ang mga mata ko ng luha. Mang Hilario, hindi ito limos. Mahinahong isinara niya ang folder. Ito ay bagay na gusto naming gawin ni Margaret para sa mga anak bago pa siya pumanaw. Ikaw lang ang nagpaalala sa akin na huwag tumigil maniwala sa mga tao. Niyakap ko siya bago pa ako makaisip. Awkward niyang hinaplos ang balikat ko. Hindi ako masyadong magaling sa yakap, napansin ko. Nang tag-araw na iyon, bumalik ako sa trabaho part-time sa labor and delivery. Kakaiba ang pakiramdam sa pagbalik sa ospital. Nagtipo ng mga nurse sa stroller ni Laila sa unang pagbisita ko. May yakap, homemade cookies, masyadong maraming balloons. Sinabi sa akin ng kaibigan kong si Denise ang eksaktong kailangan kong marinig. Alam mo ba? Hindi ka mukhang taong nawalan ng lahat. Pinag-isipan ko iyon habang nagbibihis ng scrubs. Tama siya. Hindi ako nawalan. Nawalan ako ng kasal na puno ng kasinungalingan. Nawalan ako ng magandang bahay. Nawalan ako ng pera. Pero natuklasan ko kung sino ang mananatili sa tabi ko nang mawala ang lahat ng yon. Si Nanay, Susana, Ricardo, Mang Hilario, mga kaibigan na tahimik na dumating na may ulam at lampin ng walang tanong. Ang mga taong iyon ang naging pundasyon na hindi kayang kunin ni Eduardo. Mga isang taon pagkatapos kong dumating sa bahay ni Nanay na may dalang si Leila, nagdaan kami sa dating neighborhood papauwi mula sa birthday party. Naroon pa rin ang puting kolonyal na bahay, bagong landscaping, bagong shutters, mga bisikleta ng bata sa garahe. Isang batang pamilya ang ginawa itong kanila. Tinuro ni Leila sa bintana ng sasakyan. Bahay. Ngumiti ako. Oo nga, wala siyang ideya na doon siya ipinanganak at hindi niya kailangan. Patuloy akong nagmaneho ng walang pagbagal, walang pagtaka kung ano ang maaaring mangyari, walang sakit. Sa pagbabalik tanaw ngayon, hindi ko iniisip na binago ng pagbili ng bus ticket ang buhay ko dahil mayaman si Mang Hilario. Sa tingin ko, binago nito ang buhay ko dahil ipinaalala nito kung sino ang gusto kong maging sa eksaktong sandaling may lahat akong dahilan upang maging mapait. Naniniwala si Eduardo na ang mundo ay para sa mga sinungaling, manipulator at kumukuha ng kahit ano. Mali siya. Sa huli, nawala sa kanya ng higit pa sa isang kaso. Nawala sa kanya ang pagkakataong makita ang anak niyang lumaki na napapaligiran ng katapatan, tawa, at mga taong nagmamahalan ng walang kondisyon. Tungkol naman sa akin, sa wakas ay naunawaan ko ang sinasabi dati ng tatay ko. Ang bahay ay nagbibigay ng silungan. Ang mga taong nasa loob nito ang gumagawa nito na tahanan. Kinailangan kong mawalan ng isa upang mahanap ang isa pa. Kung kailanman ay kailangan mong buuin muli ang buhay pagkatapos ng pagkakanulo ng isang taong pinagkatiwalaan mo, sana huwag mong kalimutan na hindi nangyayari ng sabay-sabay ang paghilom. Dumarating ito ng isang tapat na araw sa isang pagkakataon. Salamat sa paggugol ng bahagi ng iyong araw sa akin, at sana ang bukas ay magdala sa iyo ng isang bagay na sulit ngitihan.